We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Pila ka mga pasahero nga mahingagaw pauli subong nga Semana Santa, temprano pa nga nagdagsa sa mga terminal kag puerto sa Iloilo City kag Bacolod City. Pila ka mga konsumidor sa Iloilo City nagaantos sa mapaang nga tiyempo, ilabi na nga wala sang kuryente bangod sang ginpatuman nga emergency power interruption. Survey sang kabataan kag house-to-house vaccination ginapatigayon na sa Iloilo City kontra pertussis ukon wolfing cough. 16 million pesos nga quick response fund ginpain agud ibakal sang bakuna. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa Adsaran sang kamatuoran kagula sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako naman sa Iren Priatos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, mga pasahero, temprano pa nga nagdagsa sa mga terminal agod maghingagaw pa uli sa ilang mga probinsya kag kabanwahanan subong nga Miyerkules Santo. Kainit sang tiyempo kag pagginotok ginalikawan sang pila ka mga pasahero. Ining gitutugan ni John Sala. Wala untad ang pagwa sa mga units ang bus diri sa terminal sa Barangay Bohon, Arevalo padulong sa probinsya sa Antique. Tagsa ka unit ang puno sang pasahero nga nagingagaw pauli sa ilang mga lugar agud magpamalandong subong nga Semana Santa kag para man makaupo ng ilang pamilya sa long weekend. Silang ginga tumandok sang Tobias Fournier Antique, ginpili nga maglakat sang temprano kung makalikaw kuno sa hassle. Burnout to sa amon, ginano ko na lang, patapos ko na lang kaonamon kag maglakat para hindi init. Bangod wala da sang klase si Rika, gilayon ini nga naghimo sang iya gamit kay naghingagaw pa terminal. Nagtemprano ini agud makalikaw sa pagdinaguso kag mas masulhay ang pagbiyahe. Semana Santa, latan ko nga damo nga pasayro ang mabiyahe pabalik sa probinsya mo na. Aga early pa ko nagkadtot. Antes maghalin sa iya ginaistaran, ginsiguro man siningan na tsekyar ang iya mga gamit kag appliances sa gudlikaw sa sunog. Ang mga nasaksak na mga gamit na unplug, ang mga bagay nga dasig heat nga possible nga maglupok nakasiftan. Dili naman sa bahin sang haro malaba man ang pila sa mga pasahero nga naghingagaw sang long weekend kag nagpalauli sa ilang mga kabanwahanan sa Capiz, Aklan kag Northern Iloilo. Ang senior citizen nga si Tatay Amadeo mapauli man sa Dueñas apang apisar nga mayara na sang unit nga nakaparada. Ginhulat gid siniyang air-conditioned unit. Kay tungod mainit, masakay ko sa aircon kay balan mo may edad na tate kinanglan medyo komportable ang aton nga sakay kag sa biyahe. Masako man ang makatapos ang LTO-6 sa pagtsekyar sang kada unit nga nagahalin sa terminal. Wala man ang mga inis ang may nakitaan nga dapat igakabalaka sa mga magabiyahe nga pumuluyo. So far sir, okay good sir. So ang mga drivers natin sa ang operators ng Ceres Terminal, compliant man sila sa rules and regulations ng mandate sang LTO. Subong hapon, ginalauman nga mas magadoble pagid ang numero sa mga mapadulong sa mga terminal. Samtang naka-alerto naman ang Hordan Municipal Police Station kag Local Government Unit sa ginalauman nga 30 tubtob 50,000 ka mga turista kag diboto nga magalantaw sang pagtaltal sa Balaan Bukid. Ginadumilian naman nga sakaan sang publiko ang cross area sa bukid bangod sa safety concerns. Upuod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Mga puso, sa kangot naman niya balita pila ka mga biyahero sa terminal kag puerto sa Bacolod City nagdagsa na subong nga Miyerkules Santo. Mga pasahero ginalauman pa nga magdamo tubtob buwas.
Yaring balita, gitutukan ni Eileen Pedraso live gikan sa South Terminal sa Bacolod City. Lin, anong update? Adrian, mas nagdoble pa ang kadamuon sa mga pasahero nga nagapadulong diri sa South Terminal sa Bacolod City subong nga hapon. Pasado alas 10 pa lang kainas ang aga, dagsa na ang mga pasahero nga nagapadulong diri sa South Terminal sa Bacolod City. Agud magpauli sa ilatag sa tagsa ka mga lugar. Kalabanan ng mas ginpili nga temprano pa nga magbiyahe, agud masulit ang long weekend. Manuglakat ko nga daan. Mas time pa ko mag-enjoy sa akong mga bata. Ginkuha naman ini nga kahigayunan sa manunudlo nga si Catherine. Agud makapamalandong kag makapaliwaliwa, antis pa man balikan nga nakatambak nga trabaho sa opisina. Spend time with friends and then unwind. I guess makarest gid bala sang tudo. Dagsa naman ang mga biyahero sa Bradco Port sa Bacolod City nga magatabok pabalik sa Iloilo. Sa Sipales City, sa Negros Occidental, naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard sa pagdagsa sa mga turista sa mga higansang baybay ilabi na sa weekend. Yara sa masobra 20,000 ka-local and foreign tourists ang ginalauman nga magapadulong sa syudad. Gani subong pa lang, halos puno na ang tanan nga resort kag hotel sa syudad. Nagkanda kita sa Coastal Security Patrol at ang mga coastal barangays. Sunod sa Provincial Tourism Office, ginalauman nga mas madamo pa sa mga bisita ang mag-aabot sa probinsya. Antis pa man matapos ang long weekend. It's really a good time to commune with nature. It's also a good time to reboot and recharge. We are all ready to accommodate you. Adrian, mga kapuso, magapabilin nga regular ang schedule sa mga biyahe diri sa South Terminal tub-tub sa weekend. Balik sa imo, Adrian. Madamong ginasalamat, Eileen Pedraso. Kadto naman kita sa Aklan, beachfront sang Boracay na puno sa mga turista kay nasang aga. Magahod nga music pag dumilian sa isla sang Boracay halin 6 a.m. sang Biyernes Santo, tubtob 6 a.m. sang Sabado de Gloria. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Samtang wala pa nagatagiti ang init, ginkuha na sang pila ka mga turista ang tsansa nga mag-swimming sa beach. Si Emil, temprano pa nga nagbugtaw kag naglangoy sa dagat. Masarap mag-swimming sa umaga kasi wala pa masyadong tapos malamig. So mamaya kasi sobra init na hindi na makapag-swimming. Kung may solo kag couple nga naga-beach bonding, mayara man sang bilugid nga pamilya. Kami 5 kasi para hindi pa masyadong mainit pag nag-start kami mag-swimming. Parang gustong-gusto ko pa rin bumalik dito kasi nakaka-inlove talaga siya. Sulit talaga ipagpunta. Kasi minsan lang sa isang taon kami nagbabakasyon. Amazing talaga ang Boracay. Jogging naman ang trip sang triathlon athlete nga si Mark. Yun, 2 kilometers dito, 2 kilometers pabalik. Tama na yun, okay lang. Kasi hindi ka makapatakbo ng ganito kahaba na sa ibang beach. Tsaka ganito kaganda. Agud mapabilin ang seguridad sa isla, gindeploy na ang masobra 500 kakapulisana, kaupod ang force multipliers. Sa churches po, the same time po, ang pinakamarami po natin din ng tao, mas black po ng tao is more on sa may beach po. Kaya makikita niyo po along the beach, meron po tayo din mga beat patrollers po. Sunod sa Malay Tourism Office, ipasiguro nga may pagpamalandong sa isla. Rason nga umpisa alas 6 ang aga sa Biyernes Santo, tubtob alas 6 ang aga sa Sabado de Gloria, pagadumilian ang pagpatukar sang magahod nga music. So yun, wala po talagang noise yun dyan at saka lahat ng mga disco bars po ay close po siya. Pero pagdating naman sa mga bars natin and restaurants, open naman po siya but in minimal sounds po. Sa Sabado sang gabi, pahanugutan na ang beach party sa isla. Apang hugot gihapon ang monitoring nga himuon sang LGU. Buwas, may hiwaton nga misa sa Balabag Church alas 4 sang hapon. Sa Biyernes naman, patigayunon ang Via Crucis, humalin alas 6 sa aga. Upoy kay Romel Porquia, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, pagkawas ang tricycle yung ginagamit sa pag-deliver tubig na huli ka. Samtang mga ginapatihan kawatan nga nag-aagi sa mga manhole bow, kinimbestigaran na sa munisipyo. Yaring balita ka gintutung ka. Sa sining CCTV footage, makita ang pagtulotambay sang sining lalaki sa isang water filling station sa Dalan Magsaysay sa Barangay Takuling sa Bacolod City.
Daw kaangay nga may gina-surveillance ini sa lugar kag nagapulupungko pa sa nakapark na tricycle. Klaro man nga makita ang paglukit sini sa lock sa motor. Mati-untion, nataba na sining tricycle na ginagamit sa pag-deliver sa tubig. Napanda ito. Nakalak man ng sa nobila pero nakakasya. Tapos kisa ganin nabili lang ng yabi na nakaunay lang sa magaga. Ginapanawagan sa tagiya sa publiko nga makiango sa kapulisan sa magpati nga posible ibaligya ang kinawatan sang barato nga presyo agod mabaligya gilayon. Panugyan ko ng security atong tanbalay, atong propiedad, ang atong mga pagkabutang, nakatorgon sa mga establishment naman yung active sa buong, pagkaliyan na yung seguridad kiti kasi ang ibang mga personalidad yung pangitahan. Panugyan man sa barangay nga hugdon ang pagbantay sa mga tanod, ilabi na kung kagahon. Ang water refilling station ang yara lang sa unhan sang barangay hall. Samtang, inatutukan naman sa BCP ang report sa Himon Entry Point sa mga kawatan ng ini nga ginakayo nga drainage sa downtown Bacolod City. Ginsikyer na sang personnel sa LG ang buho ilabi na ang parte nga malapit sa pawn shop. Gina-verify pa kung may kamatuoran nga plano tiltigon sa isang grupo sa mga kawatan ang manhole malapit sa isa ka pawn shop. Upod, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Samtang pila ka mga konsumidor sa Iloilo City nagaanto sa mapaang nga tiyempo, ilabi na nga wala sang kuryente. Emergency power interruption ginpatuman sa pila ka lugar sa Iloilo City bango sa preventive maintenance. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Gingguntingan ni Tatay George ang iapo bangod tuman ka pa ang sang tiyempo subong nga adlaw. Nagdugang pa nga wala sang kuryente gani nagantos ini pareho sa iban pa nga mga konsumidor. Pikado gid puros na yung kabataan namon gabi daan init. Tapos yung lubrao namon sa salakyan installer kundi kay obra. Gintipo na lang ni Manong Rolen ang mga galon sang tubig sa iya mga customer. Agud preparasyon na kung magbalik ang kuryente. Suna sa iya apektado ang ilang negosyo. Gamay ang sales gamay. Huwag matubig dan tugong lang daw. Humalin alas 5 kaina sang aga nagpatuman sang emergency power interruption ang More Power. Gintinluan ang power line insulators ng 69 kV sub-transmission line 2 bangod na kontamina sang sea salt spray bangod malapit ang linya sa dagat. Base sa schedule, apektado sang 12 oras nga power interruption ang mga lugar nga sakop sang Mega World Feeders 2, 3, 4, 5, and 6, Mobile Feeder 1, Polo Feeder 1, Diversion Feeder 1, Mandurriao Feeder 3, kag La Paz Feeder 1. Luhig naman sa More Power nga masiguro nga wala na sang power interruption nga magluntad sa pag-obserbar sang Semana Santa. Sang Domingo, may anak kita nga nagluntad nga unscheduled power interruption. In fact, ikaduha na to siya nga incident. So we are suspecting there is a possibility nga mo ni ang the cause sa unscheduled power interruption naton. So we do not want na during this holidays kasi magluntad naman ang ini nga unscheduled power interruption sa aton sini nga franchise area. Gintiwaan naman sa More Power nga ma-restore ang kuryente sa mga apektado nga distrito sa mas temprano antes ang ginpangako nga alas 5 subong nga hapon matapos nga natapos gilayon ang preventive maintenance. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapusong madasig nga ginlamon sang kalayo ang mga kahilamunan sa bakante nga lote sakop sang barangay San Rafael, Mandurriao pasado alas 2:50 sumunggid lang nga hapon. Makitaan sa video nga kuha sang isa ka netizen malapit sa lugar nga tuman kadako sang kalayo nga nagresulta sa madamol nga aso. Sa inisyal nga impormasyon halin sa mga tao sa palibot, may nagtutod sang basura kag ginpalid sa mabaskog nga hangin. Wala naman naapektuhan ng mga establishmento sa palibot. Nagapadayon pa ang investigasyon sa BFP. Sa barangay Takas Haro naman, nagluntad man ang isa ka grass fire pasado alas 3 subong nga hapon. Gilayon man nga napalong ang kalayo kag wala na naglapta sa mga pamalay sa palibot. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. O gabalik-balik mga kapuso ginaligar dog meat traders na monitor ang operasyon sa pila ka mga barangay sa Bacolod City. City Vet, prioridad nga madakop ang mga nagabaligya sa karne sa ido. Yaring balita nga itong gintutuka. Sa sininga CCTV footage, makita ang pagbalik-balik sa sininga tricycle sa isa ka purok sa barangay Handumanan. Sunod sa mga residente nga nagpadakat sa informasyon, daw kaangay nga ginabalik-balikan sining mga ido nga layaw. Ang mga ini ang ginaligar dog meat traders nga nagalibot sa syudad.
Maluwas sa barangay Handumanan, may grupo man nga namutikan sa barangay Tangob kag Pahanukoy. Also for those nga ga-involved sa dog meat trade, ilang ginahimo halit gid na iya, hindi lang sa ido pero pati sa Pumuluyo. Ginakabalakan man sa CVO bangod masami nagakasalaan ang mga ini nga mga city vet personnel nga may mandato nga magpanakop sang layaw nga ido. Kalabanan sa dog pound dalang mahibaluan sang tag-iya nga wala may ginka sa operasyon ng syudad. Sa karon, nagahugpo ang mga nakalailain nga animal rights group nga madakop ang mga ginapahayag dog meat trader. May penalidad nga hindi magnubo sa 6 kabulan kapag kapreso kag multa nga 10,000 pesos kada ido ang mga persona nga mapamatudan nga nagasagod uko nagapangdakop, nagatransport kag nagabaligyas ang buhi nga ido para himuon nga karne. Madumduman, may nadakop na sadto nga illegal traders sa barangay Handumanan na apang madasig nga nagpalagyo kag inbilin pang ila tricycle. Nasapuan ang mga ido sa sulod sako. These dogs could carry diseases that are very deadly para sa tao. Like for example, if you consider rabies, rabies is 100% fatal. So ginamonitor man namon, ginakadtuhan man namon to investigate kaso hindi gid namo madakpan. Isa ka hotline kag task force contra traders ang igapatukod sang city vet agud mapadasig ang koordinasyon sang mga residente kag kapulisan sa barangay. Samtang pondohan naman sang city vet ang mga bulong kontra heat stroke para sa maido kag kuring. Ginatutugan man ang programa sa bakuna kontra balatian sang mga kandeng karabaw, baka, baboy, pato kag manok nga napaidalon sa susceptible category ukon madasig matapikan sang pamalitian tugas ang heat exhaustion. Opo, Kiril Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Survey sang kabataan kag house-to-house vaccination ginapatigayon na sa Iloilo City kontra pertussis o kon whooping cough. 16 million pesos nga quick response fund gamiton sa pagbakal sa bakuna para sa pertussis. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Isa-isa ang ginlibot sa mga personnel sa Molo District Health Center ang pamalay sa Barangay North Baluarte. Agud kuhaan sang detalye ang mga ginikanan angot sa vaccination status sang ila kabataan. Ginpresentar sa mga Iloy ang Early Childhood Care and Development Card o kunang immunization card sa nag-edad 0 to 59 months. Ang pila sa mga bata na kumpleto ng bakuna apang maiban pa nga wala makatapos gani ginalista sang Iloilo City Health Office. Magluwas diri nagahatag man sila sang libre nga polio vaccine. Sunod sa mga Iloy, paborman sila agud masiguro nga bakunado ang kabataan kag hilway sa balatian. Para sa ilang health bala, nga hindi sila dali-dali masakit. Gakablaka man naging nakulbaan man sa bata ay simpre way tangadaan mga kwarta budlay magtubuan sa sang sakit. Madumduman nga kahapon ginpaidalom na sa state of calamity ang Iloilo City sa diin 16 milyones nga pondo sa Quick Response Fund ang igabakal sang bulong kag bakuna. Lakip man diri ang pagpatigayon sang information and education campaign. Sunod sa Iloilo City Health Office, ang importante may magamit na ang syudad sa response measures sa pertussis. Masobra 26,000 naman ka mga bata ang nalista sang Iloilo CHO kag ginadeterminar pa kung kumpleto na sa bakuna. Sa subong, pwede na siya nga makahulag kita for the vaccination sa mga kilanlanon nga taton nga talagaan plus ang mga close contact kabay pa nga kung hindi magdamo nga matagaan man naton sa mga antibiotics ang kilanlanon nila. Sa subong, may 16 ka pertussis cases na ang syudad, kag 7 diri ang kumpirmado. Padayon ang kampanya sang Iloilo CHO sa publiko sa pagpabakuna sang kabataan kag ipadayon ang pag-obserbar sang minimum public health standards. Upod ki Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Kapuso sa Negros Occidental naman Talaba Festival sa Banwas ang Ilog dagsa sang mga bisita. Kapuso Stars, nakisadya sa aton Kapuso Fiesta. Nakatutok Aileen Pedreso. Gindagsa sa mga bisita ang Banwas ang Ilog sa Negros Occidental kadungan sa Kisi-Kisi Festival 2024. Literal nga nagdagsa man ang isa sa paborito nga seafood, ang talaba. Unlimited talaba nga nakaplastar sa labang nga lamesa sa kalsada ang ginpakaon sa tanan. We're in the process of putting up more Oyster Farmers Association para makabulig pagit. The distinct taste of the talaba from Ilog. Lain gid ako no ang sabor sang talaba dire.
Siyempre, hindi kompleto ang Kisi Kisi Festival without Kapuso stars sa Kapuso Fiesta. Fiesta, feels na nagwa na si Kapuso actress Andrea Torres nga may hugot sa iyang pagkanta sa Di Na Muli. Si Doy sa may guardian alien nga si Rafael Landicio hataw sa iyang dance performance. Ang girls hindi pa pungga ng singkitan sa makita na si Josh Ford. Young and old, wala sa pugong ang cheers kag kilig sa nakita na si Gabby Concepcion. Wala kuno nakabatsyag sa kakapoy ang Kapuso stars bangon sa kasadya kaupo ng mga taga-suporta. Sobrang saya nung event, sobrang ganda ng reactions nila. Happy Kisi Kisi Festival, Ilog, Negros Occidental. Sobrang init po ng pagtanggap sa amin ng mga tao dito sa Ilog. Mas ginaganahan ako sumayaw. Grabing energy ng mga taga-Ilog. Nagulat ako, grabe. Sigaw sila na sigaw. Wow! Talagang wow yung word. Nag-enjoy po kami dito po sa Kisi Kisi Festival. Ang GMA Regional TV, thank you very much. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso. One, Western Visayas. Mga kapuso, lote nga gintugyan sang gobyerno sa ati community sa Boracay, ginpasiradhan sa mga nag-claim sa duta. Abogado nga nag-representar sa ati community, tuyo nga maghimo sang legal nga tikang kaangot sa issue. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Sagot, sir. Ano lang kasi ako Kabisan nagapagabakod bilang leader sa ating community, wala na pong gani Nanay Maria nga magtalangison sa nadangatan sa tatlo ka mga pamilya sa mga ati sa Barangay Manok-Manok sa isang Boracay isang Domingo. Ini matapos ginkudalan ang lote nga ginatindugan sa tatlo ka mga balay bangod ginabawi na kuno sang tag-iya ang iladuta. Wala na kuno ginpasugta ng mga Iloy nga magbalik sa Ilapuluyan kani nabilin tatlo ka mga kabataan. Ginapahayag nga ginapahugma ng mga kabataan nga kuno hindi sila maghalin, puwersa nga i-demolish ang Ilapuluyan. Ginatanyag man kuno sa mga kabataan ng 15,000 pesos para lang magalin. Sabi kasi nila ay pwedeng lumabas pero hindi na po bumalik. Hindi po pwedeng bumalik sila. May threat na ganun. At tapos sinasabihan pa nga sila na kung hindi daw sila mag-alis ay siyempre aanuhin nila yung papersahin. Bangod sa kadlok, nagdesisyon na lang ang mga miyembro sa ating community nga ipakuha ang tatlo ka nabiling nga bata sa Ilabalay sa bulig sa mga barangay opisyal. Pati mga gamit sa balay ang ginhimos man. Nakitan man sang news team ang mga staff sa kumpanya nga nag-claim sa mga lote apang wala sa naghatag sang pahayag sa mga ini. Kasama yung barangay council at yung mga tanod natin na kami pumasok para kami yung kumuha sa mga bata at mag-secure at yung gamit. Apisar ginpakuha na ang mga gamit, padayon kuno nga ipakigbato sa ating community ang ila kinamatarong sa duta. Yes, opo, ipaglalaban ng ating community together with the legal council. So nagsabi po kasi kanina na aalisin na yung mga yero, sirain na yung mga bahay. So it's a forced demolition. 2018 sa ginaward ni President Rodrigo Duterte ang 5 ka mga lote sa Barangay Manok-Manok sa ating community, pinaagi sa Certificate of Land Ownership Award. Ini ang nagalapad sang 3.1 hectares. Apang sinilang at 2023 ang mga ati ang ginpahibalos ang Department of Agrarian Reform na may mga nag-apply para ipakancel ang CLOA kag ini ang ginaprubahan. May mga motion for recommendation ng ginhimong legal counsel sa komunidad apang wala pa sang nabaton nga desisyon. Ang among advice dito sa ila is never give up position sa ila. And then kami man, we are collecting all the documentation for purposes of whatever legal remedy nga amon ubrahon. Upod kay Romel Porquilla, Tess Ordales. One Western Visayas. Mga puso, mabasyagan sa gihapon ng tuman kainit nga tiyempo sa halos bugos nga pungsod kag posibleng magpadayon pa ini sa mga nabilin nga adlaw sang Semana Santa. Wala sang bagyo ukon malain tiyempo nga nasiplatan ng pag-asa apang kung sa padayon yung pagluntad sang easterlies ukon sa warm and humid nga hangin halin sa Pacific Ocean, lauman ang mataas na temperatura nga liwat nga ma-record sa damo ukon madamo nga lugar.
Base naman sa datos sa Metro Weather, may tsansa sa ulan sa pinakabahin sa Aklan, Capiz, Antique, Cag, Negros Provinces. Samtang, naglabot naman sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas sa heat index sa buong adlaw sa Western Visayas na record sa Rojas City sa Capiz. Samtang 41 degrees Celsius ang init nga nabatsagan sa Dumangas, Iloilo. 42 degrees Celsius sa Iloilo City, Cag, 39 degrees Celsius sa probinsya sa Negros Occidental. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapugso, mga faith healer kag spiritual warriors ginapahandaan na ang Biyernes Santo agud magpangalap sang inubutang sa ilang mga panami. Samtang babae nga nagapakilala sugo ni Birhen Maria may panawagan sa mga Semana Santa. Yaring balita ang aton gintutukan. Todo ng pagpanghanda sang faith healer nga si Rani agud magpangalap sang kahoy-kahoy, fossils o kung baos ang punaw, suso, talaba, sea urchin nga ginapatihan mabakod nga elemento bilang panaming sa mga demonyo. Sa sulod sang kaping duha ka dekada, basta Semana Santa, ginapabakod ni Rani iya pagtuo agud makaangkon kuno sang mas makusog nga puwersa ang mga habak, libreto, kulintasag bracelets nga iya ginagamit sa pagpamulong. Makabulig man sa aton to destroy demons power. Ang aton yung katuyuan magbulig sa tao kag magproteksyon sa aton lupang sinilangan. Ang negosyante naman sa mga lana kag kamangyan ni si Lourdes, ginapahandaan ang pagdagsa sa mga parokyano sumugod buwas. Madamo nga mga albularyo ang wala na nagataklad sa bukid, kang sa baylo nagabakal na lang sa mga ginagamit sa pagpamulong sa Bacolod Central Market. Ang ginabakal nila tuog, tapos mga pang-protection. Iban bi, wala na di nagakadto sa mga layo-layo ang mga alap. Dire na lang sila sa akon. Madamo nga mga parokyano sini ang Lunsay Katoliko. Everyday kami di gatuob before mag-open ka store. Kaya mas nami kung before ka mag-open kang business, may maklens mo yung tanan yan. Kung may mga ara nagapati sa mga anting-anting, ang pulong naman sa Ginoo kag bulig ni Birhen Maria bilang manluluwas ang ginapatihan sang grupo nga Universal Sovereign sa Bacolod City. Ang iyang leader nga si alias Sister JR, ang ginapasuni, ginpakitaan ni Maria 15 katuig na ang nakaligad. She's so sad. Ang revelation niya this morning, sad siya kay dapat Lunes Santo, Martes Santo, wala klase. It is a time to reflect about the suffering sa iyang anak. Abisarda ang klang ila pagtuo sa Katoliko nga pagtuluunhan, sentro sa ila debosyon ang 777. 777 stands for the seal of the Holy Spirit. Ang 666 is the devil na. It is the number of the beast. Si LV, pamatuod kuno sa milagro. Ini kuno ang napatay kag nabanhaw bangod sa hindi matumod nga pamalatian. Sa amon lang nga prayers na buhay kami tanan sa milagro. Ang ini nga masahi sa pagpati, ang ginapakamalaot naman sang simbahan bangod makabig occult practices. Kinabilian, no? Hindi magkatto, hindi mo palapit ang totoo, nagalain pa sila. Kabahin sa occult practices, occult divination. Sunod sa simbahan, ang matutuon nga pagtuo sa makaako sa gihapon, ang pinakamabaskog nga panaming. Opo Jiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Pakapuso sa probinsya sa Negros Occidental naman pilasorong 30 anyos na lalaki sang gintiro samtang nagapamiesta sa bahis ng barangay minapasok sa Banwas ang Calatrava. Sunod sa kapulisan, upod sa biktima ang duha pa sini kaabyan sang nanghagad ang mga ini nga magpauri. Dito na kag nakibo ang mga ini sang makabati sang lupok kag nakita nga may igo na sang bala ang ila sini nga abyan. Parayon naman yung napangita sa kapulisan ng sospek. Samtang yara na sa estable nga kondisyon ang biktima. Linibo ka deboto nga Hindo ang nagtipon sa mga templo sa Ahmedabad City sa Western India para magsabwag sang dekolor nga powder sa selebrasyon sang Holi nga kilalaman bilang Indian Festival of Colors. Ginahiwat kada tuig sa pagsulod sang panahon sang spring. Ang Holi ang ginaangot sa wala sang katapusan nga paghigugmaanay sang Hindu Lord nga si Krishna kag ni Radha. Ini ang ginaselebrar sang minilyon ka mga Hindo, hindi lang sa India, kundi sa bugos nga kalibutan. Ginakalingawan subong sa mga bisita sa London Zoo ang mga baby western lowland gorilla nga natawo sa nagligad lang nga bulan.
Ginakabig subong nga importante nga dugang sa endangered species breeding program ang duha ka baby gorilla, ang mga anak sang silverback nga si Kiburi nga nagabot sa zoo nagikan sa Tenerife sang November 2022. Ang mga Western Lowland gorilla ang nagapuyo sa masiot kag maligwin nga kagulangan sa Africa kag ginakabig critically endangered sang World Wildlife Fund. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga puso abroad, madamo ginasalamat sa pagtutok ako sa Eden Pretos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.